Kinumpirma ni US President Donald Trump na maglalabas siya ng bagong listahan ng mga Democratic-led project na permanente niyang ipatitigil sa harap pa rin na nagpapatuloy na government shutdown. At Charlie Kirk, ginawaran ng Presidential Award ni Trump. Ang detalye sa sentro na balita ni Joshua Garcia. Nagpapatuloy pa rin ang umiiral na government shutdown ng Estados Unidos. Ito ay dahil hindi pa rin nagkakasundo ang mga mambabatas sa pagpasa ng kanilang federal budget. 2 linggo na ang nakalipas simula ng unang inanunsyo ang government shutdown. Una nang ibinabala ni House of Representatives Mike Johnson na maaaring tumagal pa ito dahil sa walang tigil na diskusyon sa pagitan ng Democrats at Republicans. Target naman na i-anunsyo ni US President Donald Trump sa Biyernes ang bagong listahan ng mga Democratic project na umano'y permanente niyang ipapatigil. Samantala, isinuko na ng grupong Hamas ang bangkay ng 4 na Israeli hostages sa Gaza. Ito'y bilang bahagi ng ikinasang tigil putukan. Ayon sa Israeli Force, nakumpirma na nila ang pagkakakilanlan ng dalawa sa mga ito. Una nang napalaya at nakabalik sa kanilang pamilya ang 20 bihag at mahigit 1,000 Palestinong nakakulong. Sa ngayon, limitado pa rin umano ang paghahatid ng supply sa Gaza dahil sa pagpapalaya sa mga bihaga. Opisyal nang ginawa ng Trump administration ang Presidential Medal of Freedom sa pinaslang na political activist na si Charlie Kirk. Tinanggap na may bahay ni Kirk ang nasabing parangal na iginawad kasabay na ika-32 kaarawan ng political activist. Dito, muling inalala ang iniwan niyang legasiya, lalo na sa usapin ng liberty and freedom sa kanilang bansa. And he believed that liberty was both a right and a responsibility. And in one of his journal entries, he wrote that he wanted everyone to know that you can't have liberty without moral responsibility. Samantala, pinakakansela naman ng kanilang State Department ang visa ng 6 na foreign nationals dahil sa umano'y pagpopost ng critical comments online kaugnay sa pagkamatay ni Kirk. Anila, patuloy nilang tutukuyin ang iba pang mga foreign visa holder na nagpapakita ng suporta sa nasabing heinous assassination. Lalo't wala umanong obligasyon ng bansa na tanggapin ang mga dayuhan na nagnanais ng kapahamakan sa mga Amerikano. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.